Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi ni Jesus, itong imbitasyon niya, kayong lahat, sabihin niyo lahat. Alam niyo, hindi lahat ng tao iniimbitahan ni Jesus lumapit. Hindi lahat. Alam niyo kung sino lang ang pwedeng lumapit? Merong requirement para ka makalapit sa Lord. Meron. Alam niyo kung ano requirement? Tanong niyo ano? Kailangan pagod ka. Sabi niya, kayong lahat na pagod, lumapit kayo sa akin. Kasi yung mga taong hindi umaamin na pagod, hindi sila lumalapit sa Diyos. Kasi iniisip nila, kaya nila. Kaya bago ka makalapit, kailangan mo munang aminin, pagod ka. Sa dinami-dami ng pwedeng sabihin ni Jesus na katangian ng taong gusto niyang imbitahan, bakit pagod yung pinili niya? Mga napapagal, mga nabibigatan, mga pagod. Alam niyo kung bakit? Ang pangalan ko, Kuya Router. Sabihin niyo sa akin, bakit Kuya Router? Kasi alam ni Jesus lahat ng tao, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, mula sa pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman, alam ni Jesus lahat ng tao pagod. Lahat ng tao pagod. Iba-iba lang tayo ng pagod. Merong pagod sa trabaho, merong pagod sa ministry, may pagod sa school, laging nabubuli, laging napapahiya, laging natatakot. May pagod sa trabaho, may pagod sa relasyon, may pagod sa pamilya, may masama ang loob sa nanay, may masama ang loob sa tatay. Yung iba masaya yung pamilya pero laging kapos. Pag dumarating yung mga bills, napapagod sila, laging kulang. Yung iba naman, wala silang problema sa pera, pero may problema sila sa mga relasyon. O kaya, takot sila sa kinabukasan. Kaya yung iba mayaman na nagnanakaw pa rin. Sabi ng iba, ang problema daw kahirapan. Lalo ngayon, 2 taon na lang, mag-i-eleksyon na. Maririnig mo na naman yan. Sasabihin ng mga politiko, kailangan nating solusyonan ang kahirapan sa Pilipinas. Ang problema, kahirapan. Ang ugat ng krimen, kahirapan. Kaya maraming masamang tao dahil may kahirapan. Hindi ako naniniwala. Hindi yan totoo. Hindi kahirapan ang ugat. Tanong nyo, bakit Kuya Router? Kasi si Kuya Router, si Pastora Jean, marami sa amin, lumaki kami sa hirap. Alam niyo ba si Pastora Jean, yung buong pamilya nila, nung lumalaki sila mga kasing edad nyo, alam niyo yung trabaho nila? Nagtitinda sila sa bangketa ng Baklaran. Hindi basta nagtitinda. Sila yung mga nagtitinda na pag dumarating yung pulis, hinahabol sila. Nakita na kayo ng ganon? Yung hinahabol yung kariton, tapos pag inabutan, sinisipa yung paninda. Ganon sila Pastora Jean noon. Ako, ano ako noon? Pedicab driver ako noon. May pedicab ba dito? Uso ba pedicab dito? Pero alam niyo kung ano yung pedicab? Yung tricycle na walang motor. Okay. Pedicab driver ako noong high school. Mga 2 taon ako nag-pedicab. Lahat ng mga okasyon ng mga kaibigan ko, nag-volunteer ako mag-waiter. Doon sa school, dati nasa private school ako, naghirap kami. Umalis na ako sa private school, pero bumalik ako sa private school para magtrabaho. Para magsalansan ng mga test paper pag summer. Tapos nakikita ako ng mga dati kong classmate. Sinasabi nila, Router, ba't ka nagtatrabaho? Sinasabi ko wala, gusto ko lang. Pero ang totoo, naghihirap na kami. Sabi nila, anong ginagawa mo? Ba't ka bumabiyahe? Kasi dati hindi mo pa kailangan ng prangkisa para ka makabiyahe ng pedicab. Noong unang panahon, kahit sinong may pedicab, pwede mo ibiyahe. Tapos 2 piso lang pamasahe. Binabiyahe ko yun. Pag nakaipon ako ng 30 pesos, uuwi na ako. Bibili na ako ng ulam. Bibili na akong bigas. Pag sinasabi ng mga kasama ko sa compound, mga kalaro ko, Router, bakit ka nagpe-pedicab? Sasabihin ko lang, walang magawa sa bahay, pero ang totoo, wala nang makain sa bahay. Lumaki kami sa hirap. Hindi kami naging kriminal. Kapitbahay namin, nagpa-pot session. Ako, hindi ako naging addict. Kahit sa yosi, hindi ako na-addict. Kahit inom, hindi ako napainom.
Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi mula pa ng bata ako, yung Biblia, nilalagay ng nanay ko sa ilalim ng unan. Bago matulog, magbabasa ka ng Biblia. Pagkagising bago bumangon, magbabasa ka ng Biblia. Hindi pa sikat yung El Shaddai Movement ko. Alam niyo yung El Shaddai Movement? Yung banner chapter nila na awit na 21, Psalm 91, memorize ko yan. 10 years old pa lang ako. 10 years old. Nagme-memorize kami ng chapters. Si Sky, yung anak namin, pinapamemorize namin ng verses, pero wala pa siyang na-memorize sa chapter. Nung nasa edad ko siya, nagme-memorize na ako ng chapters. Yung unang-unang chapter ng awit, ang mapalad ang tao, hindi naaakit yung masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipan ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. 8, 10, 9 years old, nagme-memorize kami ng mga chapters. Pag may bisita, imbis na magsasayaw, kakanta, magre-recite kami ng Bible chapters. Kaya hindi kami napayosi, hindi kami na red horse, hindi kami na shabu. Yung mga kapitbahay namin pusher, sa amin walang nagshabu. Walang nagmariwana, may pot session sa amin sa compound, pero kami, sa pamilya namin, matino lahat. Lugar ng gang yung lugar namin. Lugar ng gang yung lugar namin, lugar ng Okso gang. Pag tumawid ka, Sputnik gang, magkaaway yun, lagi nagsasaksakan. Lumaki kaming walang saksak. Yung mga nagsasaksakan, mga kaibigan namin yun. Yung iba, nadala namin sa Lord. Maraming mga adik doon sa amin na naging pastor. Kaya hindi ako naniniwala ang pahirapan ang problema. Alam niyo kung anong problema? Tanong niyo ano? Puso ang problema. Puso ang problema. Si Manny Pacquiao, mahirap ba yun mayaman noon? Mahirap, mayaman na siya ngayon. Sobrang yaman niya ngayon. Sa tingin niyo, kung pinanganak sa mayamang pamilya si Manny Pacquiao, meron ba tayong Manny Pacquiao? Tingin niyo magpapakahirap siya sa ginawa niya, napakahirap ng training niya. Hindi na mauulit si Manny Pacquiao. Sa buong mundo, nag-iisa lang si Manny Pacquiao. Hindi maintindihan ng mga Amerikano si Manny Pacquiao. Lagi nilang pinagbibintangan. Nagda-drugs daw, kaya lumalakas. May anting-anting daw, kaya lumalakas. Hindi! Hindi niyo naintindihan kasi hindi niyo dinanas yung hirap na dinanas ni Manny. Naintindihan niyo? Oo. Kaya kung nasa mahirap kayong sitwasyon ngayon, huwag niyo sasabihin sa Panginoon, di mo ako mahal, kaya ako mahirap. Hindi. Kaya tayo may Manny Pacquiao dahil dumaan dyan. Ang gawin mo, gamitin mo yung sitwasyon mo ngayon, pagod ka, nakakapagod, tama. Hindi sinabi ni Jesus, aalisin kita sa pagod. Hindi. Sabi niya, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng pahinga. Sabi niya, pahinga. Ang ganda sa Tagalog, sa English kasi rest. Tama? Rest. Ang ibig sabihin ng rest, di ba sa music, merong rest, ano yun? Humihinto. Tama? Kanina, nagtutugtugan tayo, bigla huminto. Merong rest. Pero sa Tagalog, iba, mas maganda. Pahinga. Galing sa salitang ugat na, anong salitang ugat ng pahinga? Hinga. Lahat kayo, huminga kayo malalim. Alam nyo, may isip nyo kung gaano ka-importante yan, kung gaano kahalaga yan? Pag nalulunod kayo. Kasi andito yung tubig, pag inangat ka ng konti, makakahinga ka ulit. Naintindihan nyo? Kalahating dangkal lang ang pagitan, hindi ka mamamatay. Sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng pahinga. Marami ngayon, lalo mga kabataan, laban na laban, masyadong matapang, ayaw magpahinga. Mga nagtatrabaho, ayaw matulog. Oras ng tulog, ayaw matulog. Anong unang ginagawa nyo pagkatapos matulog? Dasal. Mabait yun, magdasal. Very good. Ako, unang kong ginagawa pagkatapos matulog, gumising. Paggising mo, madalas sa hindi, ano una mong sinasabi? Lalo pag Lunes ng umaga. Ano? Ha? Lunes na naman? No? De. Alam nyo, ito una yung sinasabi.
Sarap matulog. Tama? Nasabi niyo na yan? Pagkagising mo, 8 oras kang tulog, ang una mong sinabi, sarap matulog. Tama? Alam niyo ba yung pagtulog lang ng tao, ang pagkatas gawin ng tao, gusto niyang gawin ulit? Walang ganon. Nagpunta ng CR, nagwiwi. Paglabas, sarap magwiwi. Wiwi ulit ako. Kumain sa Jollibee, pagkakain, busog na busog. Paglabas, sarap mag-Jollibee ulit. Walang ganon. Yung tulog lang. Tama? Nag-exercise. May mga nagsusumba dito. Susumba, sarap. Hindi. Pagpagod ka na, pagod ka na. Pag busog ka na. Nauumay ka na nga. Nakikita mo yung pagkain, nasusuka ka eh. Tama? Pero yung tulog, iba. Ang tagal mong tulog, pag dilat mo, sarap matulog. Gusto ko bang matulog? May tanong ako sa inyo. So, nagkakasundo tayong lahat. Masarap matulog. Ano nangyayari pag natutulog ka? Nagpapahinga. May tanong ako sa inyo. Sino dito ang alam niya kung anong nangyayari sa kanya pag tulog siya? Meron ba? Sino dito ang alam niya ang nangyayari sa paligid kapag tulog siya? Sino dito ang meron siyang control pag tulog siya? Wala. Sa madaling salita, yung pinakamasarap gawin sa buhay ng tao, yung oras na wala kang control, Diyos lang ang nasusunod. Pag tulog ka, wala kang control. Tama? Yung pagtulog ng tao, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, pag natulog ka, sumusuko ka. Isinusuko mo yung control mo. Pagpikit mo, hindi mo na yun alam. Hindi totoo, sabi na iba, hindi, kaya akong gumising. Hindi. Pinagbibigyan ka lang ng Diyos. Kasi kung totoong may control talaga tayo, may control ka talaga, 100%, di sana hindi ito nangyari. Anong oras pasok nyo? Anong oras kayo gumigising? 4. 5:30, dapat nasa school na kayo. Ano pangalan mo? Charish. 4:30, alarm. May alarm sa Charish, nag-alarm. Kung talagang may control ka, hindi dapat ito nangyayari. 4:30, snooze. 5 minutes. 4:30 pa lang eh, 5 minutes. Pag gising mo, 6:00 na. Nangyari na yon? Yung mga tumatawa dito, tumatawa kayo, nangyari na sa inyo eh. 5 minutes lang, pag gising mo, 1 oras na. Eh kung talaga may control ka, di dapat hindi yun nangyayari. Tama? Sabi ng nanay ko, nung buhay pa nanay ko, main kayo ha mga bata, nung buhay pa nanay ko, sabi niya ito, wag na wag tayong matutulog na magkakaaway tayo. Kung galit ka sa tatay mo, mag-good night ka, at saka mag-sorry ka, yakapin mo, i-kiss mo, bago kayo matulog. Lumaki ako sa pamilya, nasa isang banig kami nahihiga, mahirap nga lang kami. Bahay namin, ganito lang kalaki yan. Ito to. Lagi ako napapalo nung bata pa ako, kasi pag may bisita, sinasabi ng tatay ko, pumasok ka sa kwarto, huwag kang magulo dito, nag-uusap yung matatanda. Lagi niya sinasabi, doon ka sa kwarto, lagi ako napapalo. Kasi iniisip ko, may kwarto tayo. Nasaan yung kwarto? Yung pala sa likod ng kortina. Nilagyan lang nila ng kortina, may nakaharang na aparador, kwarto na yon. Late-late ng bahay. Sabi na nanay ko, magkikis. Kikis lahat, magkakapatid. Kakapatid kami, good night ate, good night ate, good night papa, good night mama, I love you, tutulog. Sabi namin, bakit? Sabi niya, kasi, yung pagtulog natin ngayong gabi, desisyon natin yon. Decision mo sa gabi kung matutulog ka o hindi. Ngayon, pag sinagad mo, magkukulaps ka ng kusa pag nasagad mo. Pero pag mga bata pa ako, nung kabataan ko, nung edad nyo ko, kaya ko umabot ng 7:00, 6:00, walang tulugan, gising na gising ako, walang Red Bull. Ngayon, 10:00, 11:00 ng gabi, para akong computer na nagsha-shutdown ng kusa. Nag-uusap tayo, ayaw mo pa akong patulugin, 10:00 na. Oo, sige na, malulunod. O kaya minsan nakakatulog akong dilat.
Ganun na ako ngayon. 47 na ako eh. Pero nung kabataan ko, hindi. Pero ang point ito, ang pagtulog ng tao, tayo, pagtulog natin, desisyon natin yon. Pero ang sabi ng nanay ko, kung sino sa atin ang gigising bukas, hindi natin yon desisyon. Kaya pag nagising ka, blessing yun ng Diyos na ginising ka ngayon. Kaya tama yung salita ng Tagalog, mas maganda. Ano tawag sa Tagalog? Anong oras ka na gising? Nagising. Ibig sabihin, may gumising sa'yo, hindi ikaw. Naintindihan nyo? Kaya kayo nandito kasi kaninang umaga ginising kayo ng Diyos. Pag tumingin kayo sa world statistics, kasabay niyong gumising, ang daming hindi nagising. Tapos pag gising ninyo, yung iba pinipilit, pagod na pagod sa buhay, ayaw nang magising ulit. Kasi pinipilit nilang lumaban sa buhay nang hindi kasali yung gumawa sa buhay. Ulitin ko ha, yung iba pinipilit mabuhay nang hindi kasali yung gumawa ng buhay. Kaya pagod na pagod tayo. Sobrang bait ni Jesus. Isipin nyo, ang requirement niya pagod. Buti na lang hindi niya sinabi, lumapit sa akin lahat ng matangkad. Lumapit sa akin lahat ng payat. Lumapit sa akin lahat ng maputi. Sa impyerno ako pupunta. Sobrang bait ni Jesus. Tanong mo sa katabi mo, pagod ka ba? Pagod? Ito, pagod na pagod do. Talagang yun na feel. Anong pangalan mo na? Annalyn? Ano? Annalyn? Ganda ng buhok ni Annalyn, parang pang-commercial, no? Sabi ko, pagod ka na ba? Alam niyo, sabi niya, pagod na pagod siya. Nagtataka ako sa mga kabataan ngayon. Ang bata-bata pa, pagod na pagod na. Tapos pag tinanong mo, pagod na ako sa buhay, kuya. Ba't ano bang ginawa mo? Hinahanap ko sarili ko. Hindi mo alam kung nasaan ka? Ayan ka, oh. Sarili mo na nga lang, hinahanap mo, napagod ka pa. Pero totoo eh, ang pinakamalaking issue ng mga kabataan ngayon, yung identity. Sino ba yun? Ikaw yun eh. Hinahanap ng mga kabataan yung sarili nila. Tama? Hirap na hirap silang hanapin kung kani-kanino nakikinig. Hindi pumunta doon sa gumawa ng buhay. Hindi pumunta sa gumawa sa kanya at doon itanong kung para saan siya at kung sino siya. Sa labas may mga nakaparadang kotse dyan. Pedicab driver ako, may kotse ako. Ngayon, mabait ang Diyos. Pag yung kotse ko malaki, yung Everest na puti dyan, pag dinala ko yan sa gasolinahan, nung binili namin yan sa tindahan, sa kasa, binigyan kami ng manual. Nakalagay sa manual, isang beses sa 3 buwan, ipapa-change oil mo. Okay? Pag umabot ng 10,000 kilometers, check mo. Tapos, ang ipapaarga mo lang sa kanya, diesel. Hindi siya pwede kargahan ng gasolina. Diesel lang. Okay? Pwede ba akong pumunta sa Shell, tapos sabihin ko sa Shell, Shell, kargahan nyo ko ng unleaded, yung gasolina, yung pang sports car. Sasabihin ng gasoline boy sa akin, Sir, hindi po pwede. Kasi, truck tong dala nyo. Truck yung Everest eh. Truck yan eh. Truck tong dala nyo. Ang makina nyo, diesel. Diesel ang nilalagay dyan. Pwede ko ba sabihin, who are you to judge me? My car, my choice. Kotse mo ba to? Kotse ko to. Ako bumili dito ah. Eh, pakiramdam ko ngayon, diesel lang gasolina ilalagay eh. Ano pakialam mo? Lagyan mo gasolina. Pag nilagyan niya ng gasolina, ano mangyayari sa kotse ko? Ano mangyayari? Maraming na-disgrasya ang buhay dahil ang sinundan yung pakiramdam nila. May tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, yung mga bomberong sumusugod sa sunog, tingin nyo kaya nila ginagawa yon kasi masayang sumugod sa sunog? Ha? Yung mga pulis na nanghahabol ng kriminal, lumalaban yung kriminal, tingin nyo masayang manghabol ng kriminal? Ha? Tingin nyo yung mga umaakyat sa poste, nag-aayos ng kuryente, tingin nyo yun ang ginagawa nila yung kasi masaya? Ha? Alam nyo kung ba't nila yung ginagawa? Tanong nyo bakit?
Kasi yun ang tamang gawin. Kahit hindi masaya. Naintindihan niyo ba? Okay, sino gusto maging masaya? Palakpakan. Alam niyo ba? Ginawa tayo ng Diyos, gusto ng Diyos maging masaya tayo. Ulitin ko, gusto ng Diyos maging masaya ka. Okay? Ang kaso, ang tao, hanap ng sariling diskarte kung paano sumaya. Tinuturo ng Diyos sa tao kung paano sumaya, hanap ng sarili natin diskarte. Ano sabi sa mundo? Paano sumaya? Ano? Sabihin ko sa inyo kung paano sumaya Ito sabi sa mundo para sumaya ka, para malaman mo kung ano yung tama para sa'yo, ito ang gawin mo. Gawin mo kung saan ka masaya, basta't wala kang natatapakang tao. Palaisip kasi akong tao Gising ako ng madaling araw, nag-iisip ako, pinapanood ko yung mga tao, pinapakinggan ko, nag-iisip ako. Hindi ako mabilis sumagot kasi palaisip ako, may liga ako magbasa, may liga ako mag-isip. Iniisip ko yun. Totoo bang yung tama, yung masaya? So ibig sabihin, pag may bagay na hindi masaya, mali. Alam nyo, yung kung saan ka masaya, basta walang nasasaktan, totoo lang yun pag ang pagpipilian mo parehong tama. Naintindihan nyo ba? Ulitin ko, totoo lang yun kapag ang pagpipilian mo parehong tama. Halimbawa, Charis, ano gusto mo maging? Dentist. Dentist. May dentist kami dito. May mga scholar kami sa may dentist. Tayo nga yung dentist. Balakpakan niya naman. Malay nyo, kayo na yung next, no? Anong sinasabi ng dentist pag may kaso? Tapos nandun siya sa husgado. Anong sinasabi niya? Alam mo? Yung sinasabi ng judge sa dentist, pag nanunumpa yung dentist, hindi nyo alam? Do you swear to tell the whole truth? Nothing but the truth? Pag tinanong ka ng nanay mo, ano gusto mo maging? Tapos sinabi mo, Charis, parang gusto ko pong maging dentist. O kaya, parang gusto ko rin maging surgeon. Pwede sabihin ng nanay mo sa'yo kung saan ka masaya. Kasi parehong tama yun. Tama? Pero hindi yan pwedeng gamitin saan kaya ako sasama? Sa misis ko o sa kabit ko? Kung saan ka masaya. Naiintindihan nyo ba? Hindi sukatan ng tama at mali yung saya. Pwede mo lang gamitin yon pag parehong tama. Naintindihan nyo? Biyakin natin Okay, handa na ba kayo mag-isip? Kasi kanina alauna, mga busog kayo, alam ko, tirik kayo, mga ganyan kayo. Okay. Mag-isip kayo, bilisan nyo Okay. Tingnan nyo baklasin natin yung ang tama kung saan ka masaya, basta walang nalasaktan o walang natatapakan. Okay? May tanong ako sa inyo. Sino kumakain ng ampalaya? Good. Tanong, mabuti ba yung ampalaya o masama? Mabuti. Tanong, tinuturuan ka ng nanay at tatay mo kumain ng ampalaya nung bata ka ba? Masaya ka ba? Tanong, mali ba yun? Hindi. Buti na lang, hindi ka nila sinukuan. Naintindihan nyo? Si Pastora Jean, sakitin yan. Natuto lang yung kumain ng gulay nung asawa ko na. Sabi ko kasi sa kanya, kumain ka na ng gulay, big A, ito na ang airplane. Hindi, natuto lang talaga siya kumain. Kasi sabihan ko sa lagi, hindi pwedeng hindi ka kumain ng gulay. Kasi bago pag ginawa ng Diyos ang tao, ginawa niya muna yung gulay para pag nilagay niya yung tao, mahaba yung buhay. Hindi pwedeng mas marunong tayo sa Diyos. Naintindihan niya? Ako isang gulay. Nung bata pa ako, talagang inuuto ako ng tatay ko. Sitaw lang ang kinakain ko. Kaya lahat ng kain may sitaw. Gusto ko may saging pag may sitaw. O sige. Ayan na. Tatakbo pa sitaw. Saging. May chaser. Kala mo manginginom. Yay! Tuwan-tuwa na sila. Sabi ko, sa'yo ng bata, pag kumain lang ako ng sitaw, nagpapalakpakan sila. Ngayon, pag gusto ko pang kumain, inaawat nila ako. Tama na, taba-taba mo na.
Tanong. Gulay lang yan ha, gulay. Okay, tanong. May tanong ba ako? Dali ha. Soft drinks. Malamig. Coke. Malamig na Coke. Okay, nauuhaw ako. Masaya bang uminom ng Coke? Masaya bang uminom ng Coke araw-araw? Masaya. Tanong, tama ba? Mabuti ba? Hindi. Alam nyo ba, mga bata, pag uminom ka ng Coke araw-araw, sa loob lamang ng ilang taon, matutupad mo yung kung saan ka masaya basta't wala kang natatapakan. Mawawala yung pantapak mo. Puputulin ng doktor. Naintindihan niya? Sa pagkain pa lang yan, sira na yung mantra. Mantra tawag yan yung philosophy niya. Sino nagtrabaho dito? Palakpakan. Nag-apply ba kayo? Okay. May nakasabay ba kayo? May nakasabay kayo mag-apply? Tanong, nung nandun na kayo, inisip niyo ba? Isa lang yung posisyon Isa lang kailangan. 10 kami. Paano pag ako ang nakuha? Paano yung 9? Masasaktan sila. Uuwi na lang ako. Ha? May first honor ba dito? Meron ba ditong first honor? May first honor? First honor ka? Ako, ayun, first honor. Tayo ka nga. Palakpakan natin yung first honor. Kantang, tatatang, tatang, tananana. Ano pangalan mo? Ano daw? Rodrigo? Duterte? Huwag mong subukan. Nasisira ang buhay mo. Rodrigo, alam mo ba kung sino ang kung sino ang pinakamas maloob sa first honor? Alam mo kung sino? Ha? Yung second honor. Kasi kung wala ka dun sa section nila, siya yung first honor. Ito pa. Paano kung nagbabasketball ka? Halimbawa si Stephen Curry ka, babasketball ka, nagaw mo yung bola, lamang sila LeBron James ng dalawa, mati 3 points mo. 3, 2, 1. Pag na-shoot mo, champion kayo. Paano pag inisip mo yun? Ang tamang gawin, kung saan ka masaya, basta't walang natatapakan tao, basta walang masasaktan. Paano mo masushoot yung bola? Tira mo gano'n, maisip mo, ang tamang gawin, kung saan ka masaya, basta't walang nasasaktan. Pag na-shoot ko to, paano si Lebron? Iiyak yun. Lahat ng fans nila, iyak yun. Paano mo isushoot yun? Paano kayo si Manny Pacquiao, magkalabang kay Mayweather? Ano sasabihin mo? Ayaw na dong, mag-uli na ako kay ang tamang gawin, basta happy ka, basta walang ma-hurt. Mag-uli na ako. Bye-bye, God bless you. Happy New Year, everybody! Sa relasyon. Sino kasal na dito? Sino kasal na? Meron ba? May kasal na dito? May kasal ba dito? Kasal ka na ba? Ito, hindi na ito dumaan sa ligaw. Diretso kasal na ata ito Okay. May kasal dito. Ayan, si Pastor Cho. Tayo ka nga, Pastor Cho. Pastor Cho, stand up. Stand up. Kita nyo, may pastor tayo na opa. Palakpakan niya naman, ha? Urig yan, opa talaga yan. Opa talaga yan, okay? Ganyan lang itsura niya kasi nagpastor, pero nung hindi pa siya pastor, nakaganon yung buhok niya. Pastor Cho, I have a question. Okay, remain standing. I have a question. In the Philippines, wag muna kayo magalawa kasi pag nag-i-English ako, nag-i-expire ako after 2 minutes So, kailangan matapos ko. Okay? Magdudugo yung ilong ko. Pastor Cho, in the Philippines, it's a tradition among ministers to ask who does not agree or who would like to contest against the matrimonial proceeding. They always ask that. Who would like to protest or contest this proceeding? Speak now or forever hold your peace. The Filipino ministers would always ask that. The priests, the pastors. In Korea, do you do that? Does the minister ask that? They ask that as well?
If there's anybody in the room who does not agree, yeah? Meron ba pagkirasal kayo? Masasabi na, sino ang tutor sa kasal dito? Yeah? Yeah? Do you do that in Korea as well? They ask. What do you think? Were there people in there who did not agree to your marriage? Yes or no? Yeah. The parents. Yeah? Yeah. Yeah, they don't agree, right? Right. Palakpakan niyo naman. Thank you. Tinatanong daw, minsan talaga, merong mga hindi pero nando, walang magawa. Alam ko yan eh. Nagkakasal ako eh. Kaya pag may lisensya ako magkasal. Kaya, pag ako nagkakasal, hindi ko tinatanong. Alam nyo bakit? Tanong nyo bakit? Kasi pag nandun ako, bisita ako, tapos tinanong ng pare, nangangati ako talaga. Nangangati akong tumutol. Pag sinabi ng pare, may tututol ba sa kasal na to? Tutol kaya ako. Ano kaya mangyayari? Itigil ang kasal! Sabihin ng pare, binyag po to, doon po yung kasal sa kabila. Sorry! Hindi ko tinatanong. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi naniniwala ako buong puso na walang kinasal na walang tutol. Lahat ng kinasal merong tutol. Pwedeng wala doon, pero walang kinasal na walang tutol. Kasi ibig sabihin ng tutol, hindi mo gusto. Yun nangyayari. Tama? Tanong niyo bakit? Halimbawa, si Pastora Jean, tsaka ako, nung kinasal kami, maraming tutol. Dami. Alam niyo kung bakit? Kasi kung walang tutol, ibig sabihin, walang ibang nagkagusto sa amin. Naintindihan niyo? Eh si Pastora Jean, ang dami nanliligaw dyan. Ang hirap nung nanliligaw ako dyan. Kasi mga karibal ko, ang yayaman. Yung isa may sariling gasoline station. Yung isa may sariling farm. Kaya inaawat siya ng nanay niya nun eh. Ayaw ng nanay niya ako sagutin. Wala, ako pinili. Mas mayaman kasi ako. Yung isa may sariling farm. Yung isa may sariling gasoline station. Ako, may sarili akong mundo. Lagi ako nakatitig sa pader. Tingnan niyo yun. Tanungin niyo sa mga nanay niyo, Nay, nung niligawan ka po ba ni tatay, wala ba siyang karibal? Malamang meron. Magaganda magulang niyo, magagandang bata kayo eh. May tanong ako, ano nangyari dun sa karibal? Nasaktan yon. Tama? Habang kinakasal kayo, sa ibang lugar may umiiyak kasi hindi sila yung napili. Tama? Nung sinagot mo pa nga lang yung iba, umiiyak na yung isa. Tama? Ba't nyo tinuloy? Bakit nyo tinuloy? May nasaktan kayo ah. Bakit? Tanong nyo bakit? Kasi ang sukutan ng tama at mali, hindi ko may nasasaktan ka. Kaya nyo tinuloy kasi yun ang tamang gawin. Naintindihan nyo? Huwag kayong matakot masaktan. Walang taong lumago ng hindi nasaktan. Naintindihan nyo? Kailangan nyo masaktan para tumibay kayo, para gumaling kayo, para magising kayo na walang kayo. Para tumalino kayo, tumatag kayo, kasi mahirap sa labas. Hindi madali ang buhay. Kung nasanay kang hindi nasasaktan, sa school bawal kang masaktan, bawal kang masabihan ng sipagan mo, bakit ka ganyan? Paglabas mo, nagtatrabaho ka na, hindi ka tatagal sa trabaho. Kasi ano tingin mo? Pag pumasok ka sa Jollibee, pag late ka, sasabihin nila sa'yo, very good? Tingin mo, makakapasok ka sa malalaking company, yung mga 100,000 ang sahod? Tingin mo, yung mga taong ganyang kalalaki sahod? Tingin mo, kahit anong gustong gawin nila, ginagawa nila? Naintindihan nyo? So, ang basihan ng tama at mali, hindi yung saya. Alam nyo kung ano? Tanong nyo ano? Pag nakilala mo na si Jesus, ang maganda, alam mo na kung saan titingin. Kung anong tama, kung anong mali. Alam niyo pag Christian ka, saan ka tumitingin kung anong tamang gawin? Dito. Pag sinabi ng salita ng Diyos tama, pwedeng gawin. Pag sinabi ng salita ng Diyos mali, hindi pwedeng gawin.
kahit masaya. Alam niyo kung bakit? May tanong ako sa inyo ha. Sino nakakaalam ng flood control issue? Yung mga mali-maletang ninakaw na pera. May tanong ako sa inyo. Tingin nyo, yung mga tumanggap ng maleta, habang ginagawa nila yon, masaya ba sila? Masaya. Tingin nyo, habang wala pang nakakaalam nun, may nasasaktan ba sila? Wala. Nakakaalam eh. So wala sila natapakan, wala sila nasaktan, hanggat wala nakakaalam. Tapos masaya sila. So sa isip nila, tama yun. Ngayon, tama ba yun? Hindi. Naintindihan nyo? Alam nyo kung bakit sigurado tayong mali yun? Tanong nyo bakit? Kasi sabi ng Diyos, thou shall not steal. Isipin nyo yun. Tanong, yung mga nagnakaw ba, mahirap ba? Mahirap ba yung nagnakaw? Hindi! Ang yayaman ng ano eh. Kaya hindi kahirapan ng problema. Kasi mayroong mga mayayaman na problema pa rin. Bakit? Yung puso. Naintindihan nyo? Kaya kailangan dalhin mo kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam niyo pamatok? Yung nilalagay sa kalabaw. Ito, para mag-aararo siya. Sabi ni Jesus, lumapit daw kayo sa kanya, pagpapahingayin niya kayo. Paano daw? May ipapasan daw siya sa inyo. Take my yoke. Ano klaseng pahinga yun magpapasan? Tingnan niyo ko dito. Hindi ka pwedeng magpahinga kung wala kang papasanin. Hindi ka mapapahinga sa buhay. Yung mga tambay, tingnan nyo, tambay ng tambay, pagod. Tama? Tambay ng tambay, pagod. Nakakapagod pag wala ang ginagawa eh. Sabi ni Jesus, may ipapasan siya sa iyo. Ano daw yun? Learn from me. Matuto kayo sa akin. Paano kayo matututo? Nabigyan na ba kayo ng Bible sa school? Alam mo si Manny Pacquiao? Kuha ka ulit. Alam mo si Manny Pacquiao, ilang beses niya natapos ang Bible? Tanong niyo ilan? 16. 16 times. Gaganon-ganon yung tao na yun, ang tali-talino. Kahit saan mo makalaro yun, tatalunin ka eh. Ang galing mag-chess, ang galing mag-basketball, ang galing mag-billiards, ang galing mag-boxing. Wala, hindi ka mananalo. Akala nung iba, hindi matalino kasi hindi magaling mag-English. Hindi, sobrang talino ng tao. Hindi lang magaling mag-English. Yung English ho, hindi ho basihan ng talino yan, salita yan eh. Maraming marunong mag-English, English lang ang alam nila eh. Kung Pilipino ka, mas matalino ka sa isang Amerikano na English lang ang alam kasi tatlong language normally ang alam mo. Marunong ka mag-Tagalog, mag-Bisaya, tsaka mag-English. Tama? O kaya marunong mag-Tagalog, mag-Kapampangan, mag-English. O kung wala kang ibang salitang alam, may alam kang punto. Tagalog, Batanggenyong punto, at tsaka English. Tama? Basahin nyo. Kita nyo ba? Ano sabi dyan? Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Huh? Sino gusto sumunod kay Jesus? Taas kamay. Ganito daw sundan si Jesus. Gusto mo sumunod kay Jesus? I-deny mo daw yung sarili mo. Hello? I-deny yung sarili. So pag lumapit ka sa Diyos na sinabi mo, Lord, dito ako masaya eh. Sasabihin ni Jesus, alam ko. I-deny mo. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi alam nung gumawa sa iyo kung anong totoong magpapasaya sa iyo ng pangmatagalan. Alam ni Jesus kung ano ang totoong magpapasaya sa iyo. Sino nakakaalam kung paano gumana yung kotse? Sino? Tanong niyo sino? Yung gumawa. Sino nakakaalam kung paano gumana tao? Tanong niyo sino? Yung gumawa. Ang Diyos. Diyos ang gumawa eh. Okay? Pasanin daw. Paano? Sundan daw. Paano? Verse 30, Matthew 11:30. Matuto kayo sa akin. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Ano yung yoke na yan? Alam niyo kung ano yan? Mga utos ng Diyos. Ibig sabihin ng pasanin mo, susundin mo. Pag sinunod mo, sasaya buhay mo. Halimbawa, sabi ni Lord, huwag kang magnanakaw. Pag nakanakaw ka, masaya ba? Masaya sa umpisa pag di ka nahuli. Tama? Pang matagalan, masaya ba? Hindi. Lahat ng mali, masaya sa umpisa. Nangopya ka, mas mataas pa grade mo sa kinopyahan mo. Masaya, di ba? Sa umpisa. Pero pag graduate mo,
graduate kang nangungopia ka lang, malaki problema mo. Alam nyo bakit? Tanong nyo bakit? Kasi pag may trabaho ka na, wala doon yung kinopyahan mo. Anong gagawin mo ngayon? Halimbawa, dentista. Pumasa ka kasi nangungopia ka lang. Ngayon, dentista ka na. Pasyente na yung katabi mo. Anong gagawin mo? Wala yung kinokopyahan mo. Baka ang mabunot mo doon, ilong. Naintindihan nyo? Kaya mga estudyante, may payo ko sa inyo. Huwag kayong mag-aral para pumasa. Mag-aral kayo para matuto. Ha? Mag-aral kayo para matuto. Okay? Pag natuto kayo, papasa kayo. Pero kung iniisip nyo lang, papasa kayo sa kahit anong paraan, pag pumasa kayo nang hindi kayo natuto, malaki problema nyo. Malaki problema nyo pag umidad kayo. My burden is light. Ano yung burden na yan? Yung salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, John 14, sino gusto mahalin si Jesus? Taas kamay. Gusto nyo mahalin si Jesus? Alam nyo kung paano? Tarang nyo paano? Ganito. Basa nyo ba? Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teachings. So kahit sinasabi mo, love ko si Lord kasi nafe-feel ko, pero hindi mo ino-obey yung teachings niya, para kay Jesus, hindi mo siya love. Gets nyo? Baka mas love mo sarili mo. Hindi mo love si Jesus. Gets nyo? Mamahalin mo lang talaga yung sarili mo kasi mauunawaan mo kung anong halaga mo pag minahal mo si Jesus kasi si Jesus gumawa sa'yo. Ito sabi ni Lord kay Joshua, last verse I'm gonna leave with you. Okay? Sa lahat na may mga Bible dito, marikahan ninyo sa mga Bible ninyo. Sa dinami-dami ng pwedeng ibilin ng Diyos kay Joshua, ito ang binilin niya. Nung papalitan na ni Joshua, si Moises. This book of the law shall never depart from your mouth. Meditate on it day and night, so you may be careful to do everything written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened, do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Sa Tagalog, yung verse 9 sa Tagalog, pinamemorize sa akin yan ng nanay ko nung bata pa ako. Ang Tagalog niyan, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka. Sabihin mo sa katabi mo, tatagan mo. Sabihin mo sa katabi mo, tatagan mo. May naglalaro ng basketball dito? May nagbabasketball? Okay. Pag sinabi sa ng coach, dito ka sa gitna. Tumayo ka dito, tatagan mo. Dumipensa ka, tatagan mo. Ano ibig sabihin nun? Anong aasahan mong mangyayari? May babangga sa'yo. Tama? Pag sinabi ni coach, dito ka sa posisyon na to, halimbawa, umiscreen ka, dito ka sa low post, umiscreen ka, tatagan mo, ibig sabihin, inaasahan ni coach, may babangga sa'yo. Sabi ng Diyos, tatagan mo. Kasi dito sa buhay na to, may babangga sa'yo. Okay? Kaya huwag kayong magtampo sa Diyos pag may bumabangga sa inyong sitwasyon. Kaya nga kayo binibili ng tumatag eh. Okay? Tatagan nyo, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, sabi mo sa katabi mo, tibayan mo. Tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay sa iyo, saan ka man pumunta. Paano magagawa yun? Yung verse 8, verse 9 yun eh. Ano yung verse 8? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo iyon araw at gabi. Ibig sabihin, isipin mo sa kahit anong decision mo sa buhay. Dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Sino gustong guminhawa? Sino gusto magtagumpay? Ang solusyon dyan, mahalin niyo si Jesus. Paano minamahal si Jesus? Sundin yung utos. Ano yung utos niya? Tatagan mo, tapangan mo, basahin mo. Kaya tayo may ganito.
Kaya merong campus ministry, tinuturuan kayo para malaman nyo kung ano sinasabi ni Jesus para masunod mo. Pag nasunod mo, giginhawa ka sa buhay, magtatagumpay ka. Malinaw? Isipin nyo, sinunod nyo lang yung utos ni Lord. Anong utos? Mahalin nyo siya. Anong mangyayari sa'yo? Giginhawa ka, magtatagumpay. May tanong ako, anong pakinabang ng Diyos doon? Pag minahal mo ba si Lord, yayaman ba siya? Ha? May idadagdag ba tayo sa pagiging Diyos ng Diyos? Wala. Yayaman ba ang Diyos sa atin? Hindi. Uunlad ba siya? Hindi rin. Wala siyang iuunlad. Siya na yung pinakamaunlad sa lahat eh. Sino uunlad? Ikaw. Inutusan ka para sa'yo. Isipin mo gano'n kabait yung Diyos natin. Inutusan ka para sa'yo. Ginagawa namin yan ng mga CAT officer kami. Yung mga babait na officer. Cadet! Bumili ka na soft drinks. Pagbalik, sir, inutusan na naman ako. Pagbalik, sir, inumin mo. Ha? Inumin mo. Bilis, inumin mo. Yan, mukhang na ako ka na eh. Ubusin mo. Tapos sabi mo, very good, dismiss. Kaya love na love ako ng mga kadete ko. Pinagsusoft drinks ko sila. Si Jesus, inutusan ka para sa'yo. Isipin niyo yun, ang sarap niyang mahalin. Susundin mo lang yung utos niya, tapos yung resulta ng utos niya para sa'yo. Kung gusto talaga mahanap yung totoong saya, unahin niyo munang mahalin si Lord. Pag minahal niyo si Lord, yung totoong saya, yung sayang pangmatagalan. Yung hanggang mag-retire ka, hindi ka magbabago ng isip. Na kay Jesus po yung kasi si Jesus ang gumawa sa'yo. Naintindihan ka niya. Naintindihan niya? Naintindihan niya? Mag-pray tayo.